Pagkatawid ng binata, niyakap ng magandang babae, kaya agad itong natuwa at sinamantala. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos ng ilang minuto, nalaman ng babae na bumuti ang kasanayan. Napag-alaman na ilang minuto nakalipas, sa kritikal na sandali na malapit ng makaranas ng malalang suntok ang binata, nakatanggap siya ng time travel gift package. Ginising niya ang Pure Yang Wuji system, ngunit iginapos ang Goddess Road system para masira ang tanikala ng Blood Clan at ibalik ang lakas. Pinatay niya ang kabilang partido sa isang pagkakataon, ngunit ginawa ang magandang babae na humanga sa kanya. Sa oras na ito, ang binata ay biglang nakatanggap ng gawain sa sistema. Bago pa maunawaan ng binata ang gawain, sinimulan na itong ipakilala ng sistema sa magandang babae. Tuwang-tuwa ang binata. Sinabi niya sa dilag may paraan siya para alisin ang lason at palayain ito. Ngunit kailangan niya ang kagandahan at ang kanyang mga suso. Pagkarinig nito, pinagalitan siya ng dilag tanga. Kailangang ipahayag ng binata ang kanyang panghihinayang at sinabing kung ayaw niya wala siyang magagawa. Ngunit sa pag-aakalang nakalusot siya sa mga visual na vampira at napatay ang kalaban, ang dilag subukan ang kanyang makakaya. Kaya't iniunat niya kamay at inihagis siya sa lupa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, totoo ang sinabi ng binata. Nagulat ang dilag nang makitang inalis niya lason, kundi nalagpasan niya bottleneck ng kanyang pagtatanim. Nag-alala ang binata sa tabi niya dahil nakuha niya mga top level na kasanayan. Magmadali at umalis, hinikayat niya ang dilag na lumaban sa pagkubkob. Umaasa sa kagandahan, bumalik ang binata sa posisyon ng Shenwu. Sa kanyang pagbalik, nakasalubong niya ang kanyang amo, nagsabing 5 araw, nawawala at hindi nagtatrabaho. Ang posisyon ng Shenwu hindi sumuporta sa mga ninuno, ngunit hindi alam ng binata ang kanyang binabalak. Inilantad niya ito at galit na sinabi, naghahanap siya ng dahilan upang sipain siya palabas. Habang siya nagsasalita, dumating ang tiyuhin ng binata upang tumulong at ipinaliwanag ang dahilan kung bakit siya nawala ng araw dahil siya pumunta upang iligtas ang prinsesa. Ngumisi siya at sinabing sa lakas niya hindi niya isinakripisyo. Mabuti. Binunot niya ang kanyang espada at hulihin silang dalawa. Sa sandaling ito, dumating ang banal na mensahero, kamatayan tumatawag. ang emperador sa pamamagitan mandate of heaven. Nag-utos na si Su Chang'an, divine martial power, nagtagumpay sa mga panganib Black Sand Camp. Iniligtas si Prinsesa Anping. Siya ginantimpalaan karapat-dapat na serbisyo, kasanayan pambihirang martial arts puso debosyon na promote sa chief divine martial power. Sa pagkakataong ito, gaano man kalungkot, natitiis niya. Tuwang-tuwa, pinuno at pinuri dalaga sa magandang kinabukasan. Agad niya itong inayos magtrabaho sa ibang departamento. Sino nakakaalam na pagkatapos promosyon at pagtaas, una niyang tungkulin ay maging security guard sa Jiaofangsi. Gayunpaman, tuwang-tuwa security guard at nakipagtsismisan sa mga kasamahan. Habang nagsasalita nangungunang card, lumitaw isang nangungunang card system at masaya rin. Kung magustuhan magandang ginang, ay tiyak na iimbitahan dalaga.